So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man? Na naman nga pala to. At syempre, mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest doktor na basher sa balat ng social media. Doktor turned into influencer. The biggest enabler. The biggest may puso daw siya pagdating sa Pilipino. Question! Bakit mga Pinoy? Pwede ka rin naman magkapuso sa mga Australiano or Briton, di ba? Bakit dito? That's the biggest question mark. The clown himself. Doc Adam, palakpakan ang putang inangyahan eh. San Pabloy! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa mga hindi nakasubaybay, meron tayong ginawang video featuring Doc Adam. Ano ba ang info at history sa tao na ito? Bobong kriminal? Si Adam Smith, o mas kilalang si Doc Adam, ay isang British-Australian medical doctor at YouTuber na sumikat sa pagbigay at paggawa rin ito ng mga content ukol sa mga payong medikal sa demograpiko ng Pilipinas. Nagkaroon ng history si MG dito kung saan nagawa ni Doc Adam na makisali sa naging alitan nito sa isang influencer. Also, armchair diagnosing him na meron daw si MG na NPD or Narcissistic Personality Disorder. Ako, I did my analysis sa personality mo and I think you have a personality disorder called Narcissistic Personality Disorder. Putang ina mo, kaya masamang tao ka. Tandaan mga kahombre ko, doktor yan, professional yan. Papaano nangyari na diniagnose mo ko? He has demonstrated in this video several characteristics of a personality disorder. Putang ina mo! Question. Go! May certificate ka ba na makakapagpatunay na meron akong Narcissistic Personality Disorder, Doc Adam? Nagsimula na rin itong gumawa ng contents sa iba't ibang mga influencers. Ganto kasi yan. Sa aking idea lang, opinion ko. Before, nagsimula si Doc Adam sa paggawa ng mga contents na bilang tulong. Totoong tulong sa mga tao. Paano daw lumaki yung edits, kung ano-ano, in regard sa bayag. Real talk yan, mga kahombre ko. Nagjajakol ka pa ba? Oo naman. Bakit naman? Siyempre, pag nalilibugan, magjajakol. Ano ba naman tanong yan? Ako nga, advocate ako ng pagjajabol kung wala kang trabaho. Magjabol ka kaysa makabuntis ka. Napaka-bobo mong hayop ka. Napansin niya na nagkaroon siya ng traction dyan. But it was never enough. Kasi, takot-takutan, happy Halloween. Meron o wala lang naman ang pipiliin mo eh. Pamparami ng iyong candies. Nasa link down below. Nung nagsali-sali na siya na kung sino-sinong mga sikat na personalidad, Ben Tulfo, Dr. Afara, lahat yung mga tao na yan, mga kahombre ko. Diyan niya naisip, na-realize na, Aba, patok pala kapag ka mga sikat na mga influencers ang titirahin ko. so umabot siya sa pagtira ng kung sino-sinong mga influencers, no? Matapos ang maganda niyang adhikain, nilamon din siya ng sistema. Pinag-combine niya yan, hindi nag-work. Instead, in fact, ang inabot lang niya, kaso. Plus, napakarami ng tao ang nagalit sa kanya. Napunta ka lang dito sa Pinas? Naging hayop kayo? Lalong-lalo na mga influencers and iba't iba ding mga doktor, doktora dito sa bansa natin. Ngayon, kung sana nag-stick na lang itong tao na ito sa kanyang tunay na adhikain before, sana wala siyang naging ganitong mga butas. Mag-isip ka na, panahon na. Ngayon, he started coming back and he wanted more. So, as we know, nagbebenta siya ng isang libro, no? So, kailangan niyang magpa-hype. That's why, I understood, that's why siya naki-entra. Nang just like that. Nung ginawan ko ng video, itong influencer na ito, siya ay umentra. Kasi sakto, kailangan niyang bumalik sa social media on that regards.
Sakto, si MG yung titirahin niya. Sakto, si MG yung most hated sa social media. Puki ng ina mo, kukurot. Titirisan kita, kutong lupa. Wah! Puki ng ina. Hindi niya ina-expect na babaliktad ang mundo niya. In fact, pinagbabash po siya ng napakaraming tao sa ginawa niyang action na yan. At ang nangyari, pinagdidelete niya lahat ng mga status or post against sa akin. Napahiya si Doc Adam. Yan ang nangyari dyan. Hindi nakakatawa ha? Ay, Baliin ko tong tabla na to eh. Isa sa nabangga niya ay si Dr. Farah Agustin Banch, isang Filipino physician na ginawa ng numerous videos ni Doc Adam at di umano'y sinisiraan niya. Isa rin ito sa nagresulta ng pag-alis ni Doc Adam sa YouTube. Fast forward, mga kahombre ko. Nagkaroon muli ng alitan si MG sa nasabing influencer. At dito'y nagawa na namang makisali ni Doc Adam by threatening MG via isang post. Nagawa rin itong iharas si Makagago sa personal messages nila sa Instagram. Sa video ni MG ukol kay Doc Adam at yung influencer, nagawa rin itong magpakita ng isang reseta kung saan tinetake ito ng kanyang asawa dahil sa muntikan na itong malaglagan sa pagtira sa kanya ng influencer. Doc Adam, ito ang last ko sa'yo. How about this? Itong medical na to. Nakita mo to? Doktor ka, pwede mo siyang i-post, tingnan mo. Alam mo ba na muntika ng malaglagan ang misis ko sa pagtira-tira sa akin ni Nico David? Hindi ako makasagot. Lahat kasi ng yon ay puro fake allegation sa akin. Dinugo na po siya nung siya ay nagbubuntis. Dahil sa sitwasyon na yan, Doc Adam. Ako lang nagsasabi sa kanya, wag na natin yan kasuhan. Kasi social media to eh. Ganon talaga. Wala tayong magagawa. Muntik na akong mawalan ng anak dahil sa stress na binigay ng tao na yan sa misis ko. Bakit? Kasi dinamay niya ang misis ko sa mga tira niya sa akin. May nasabi pa yan. Titigil muna ako kasi manganganak na daw yung misis ni MG ngayon. Kasi nagpo-post ako, mga kahombre ko nun eh. Titigil muna ako ng pagtira kasi manganganak na yung misis ni MG eh. Pero, pagkapanganak, maglalabas ulit ako ng video para dagdag stress sa misis niya. Sinabi yan ni Nico David. Kung may bayag ka, Nico David, ilabas mo yon. Huwag mo burahin. Sige nga, i-publish mo. Kung totoong may bayag ka, ganyang kasama yan tao na yan, Doc Adam. Pinagtatanggol mo yan. kakantuting. Papakantot ka rin sa akin, gago! Go! Sa ngayon, mga kahombre ko, sinusubukan bumalik ni Doc Adam sa social media. Putang inang tong makagago na tong hayop na to! Ngunit nahihirapan na itong makabalik at hindi na siya ganong kalakas tulad nung panahon na 2020 at 2021. Totoo yan. Totoo naman yun. Sa isang video ng YouTuber kay Doc Adam, nagawang magbigay komento ang mga netizens na mga dahilan bakit ba tuluyang bumagsak si Doc Adam sa YouTube. I do hope Doc Adam would discern on who to trust. Nico David is a scumbag compared to him. Ano yung sabi mo? Ano yung sabi mo? I admire Doc Adams' determination to expose fake and misinformation of health education and advices. If Doc Adams sees this, perhaps, please rethink your ways and trust who are truly trustworthy. Yan ang sabi. Fair lang lahat. Thanks for this upload. I didn't know Doc Adams back on YT, so it's time to support him again. Wag lang niyang susuportahan si Nico David. Fuck! Ang mali lang ni Doc Adam, naniwala siya kay Nico David. Evil I am, motherfucker. Kaya pa niyang bumalik, i-disassociate lang niya ang sarili niya kay Andy. Sabi yan, mga kahombre ko, sa comment section. Kayo mga putang inang yung lahat. Hindi tayo sure kung tama nga ba yan or whatsoever. Totoo naman yun. Pero ayan, ang ibinubukas ng bibig ng mga tao. 'Di ba? Alam niyo naman yung mga pagkakamali ko sa buhay eh. Hindi ko naman tinatago yun eh. Alam mo, hindi ko gusto saktan yung damdamin mo, putang ina mo eh, no? Naglabas ng isang video ang social media influencer na si Ate Doc kung saan ay pinagkukumpara nito ang dalawang plato at parehong 500 calories. Okay? Isang plato na may pansit canton with rice at isang plato na may 2 piraso ng tuna panga
rice, pinya at 2 nilagang itlog. Ginawan ito ng video ni Doc Adam kung saan hindi siya sumasang-ayon sa tao na yon. 500 calories. Also, 500 calories. There is no way, in my opinion, like that is 500 calories. For a start, we've got 2 pieces of tuna. That must be about 400 to 500 calories, and that looks like tuna panga, which is a little bit more fatty than the average tuna. So of course there'd be more calories than that. Apart from that, the bowl of rice, quite big, probably about 200 calories. The big handful of pineapple, maybe about 75 to 100 calories, and 2 boiled eggs is about 140 calories. So in total, that makes 800 to 900 calories of food on that plate. Ito po ang kanyang thumbnail sa video na yon. Mali si Doc. Yung 500 calories, hindi totoo yan. Alam nyo mga kahombre ko, normal lang to sa mga influencers na maglalagay ka ng clickbait para maraming manood, mag-click. And I understand that. Pero in this case, in fairness to Doc Adam, hindi po siya ng clickbait. Literal, mga kahombre ko, na ito talaga yung nilalaman ng kanyang content. Dito pa lang, mga kahombre ko, makikita natin, ayan agad yung allegation niya doon sa isang doktora, sa Pilipinang doktora. Sa kanyang video, makikita rin nating nag-iwan ito ng komento na hindi ito nagbigay ng credit sa influencer upang hindi ito maharas. Dahil sa kinorek ito ni Doc Adam. Still, nakilala pa rin ito ng mga tao at binash nila yung ating doktora, mga kahombre ko. See? So makikita natin dito, mga kahombre ko, na siya ay very, very play safe. Ayun nga lang, Putang ina nyo! kahit ganun pa man, Putang ina nyo. pinagbabash pa rin yung ating doktora, mga kahombre ko. Sira ulo ba kayo, mga ulol kayo? And I feel bad for her. Eto, makikita nyo yan kung bakit. Sa video ni Doc Adam, ay nagagawa nitong isulong ang kanyang advokasya ukol sa OMAD or 1 meal a day. Nagagawa rin naman magkomento ng iba't ibang mga tao dito. OMAD, okay, sent the details, guide, blah, blah, blah. Makikita natin, mga kahombre ko, na talagang pinagkakakitaan ni Doc Adam ang kanyang social media account. Magkano yung binabayad sa'yo? Okay, pinagkakakitaan niya, maybe sa views, maybe sa mga magre-register sa kanya dito, or kung ano man, di ba, magtatanong sa kanila, kailangan magbayad. Tulad ng blender niya, back in the day, binibili ng tao. And ngayon, mapapansin natin na nagbebenta siya ng libro, no, para sa mga Pilipino. Dahil sa tingin niya, maraming false informations dito in regard sa medical. Now, sa totoo lang, uulitin ko lang mga kahombre ko, hindi na kailangan ng Pilipinas ng mga banyaga na doktor na magbibigay ng kanyang idea sa mga Pilipino. Hindi na namin kailangan yung mga kagaya mong banyaga. Tapos na yan eh. Tapos na yan para sa akin. Yung colonialism mentality, dapat tapusin na natin yan. Sa totoo lang, napakarami po, sobrang punong-puno po ng napakagagaling na doktor ang bansa na ito. At yung mga yon ang dapat nyong binibigyan ng pansin. Huwag kayong magbigay ng pansin sa mga taong hindi naman taga rito. Una sa lahat, kung magbibigay ka ng payong medikal, dapat doon ka sa bansa mo. Yan ang totoo. Doon ka nag-aral eh. Iba-iba naman ang mentalidad ng mga tao, Western versus Asian. Medyo iba yan. Hindi natin yan masasabi na tama or same. Kasi at the end of the day, mga kahombre ko, pare-pareha sa mga sakit, I understand. Pero iba't iba yan ng lifestyle. Sobrang magkalayo po ng mundo yan. Hayaan mo na tong mundo na to sa mga Pilipinong mga doktor. Mas alam nila yan dahil hindi naman nila para bulastugin o tarantaduhin ang kanilang kapwa. Ayan laman, para sa akin lang. Sa video ni Doc Adam, nagawa rin naman sumagot ni Ate Doc dito at nagbigay ng kanyang saloobin, mga kahombre ko. Dito na po nagkandaleche-leche na naman ang sitwasyon nitong Doc Adam. Ayon kay Ate Doc, nakatanggap ito ng bash sa iba't ibang mga tao at tinawag ito na sinungaling. Pinagtawanan pa po ko, binash, tinawag pa po kong sinungaling. Dahil po yan doon sa video na ginawa ko about sa tuna pa nga. Pero ito na po yung katotohanan sa video na to. Inamin naman ni Ate Doc na may pagkukulang siya sa nasabing video dahil hindi niya ito naipaliwanag ng maayos. Hindi ko po naipaliwanag ng maayos yung video. Inaamin ko po, pagkukulang ko po yun. Pero sana po, bago po muna tayong manghusga, tanungin muna po natin. May mali po ba talaga o baka meron lang po tayo na hindi naiintindihan?
Ayon din sa kanya, galing ito sa 105 kg at ngayon 56 kg na siya. Galing po ako sa 105 kilograms. Ngayon, 56 kilos na po ako. Kaya bawat kinakain ko, ako po mismo yung nagpre-prepare, ako yung nagluluto, ako mismo yung nagtitimbang. Hindi po ako basta-basta kumakain ng pagkain, hindi po ako yung naghanda or nagprepare. Alam po ng mga nakakakilala sa akin yan. At sa dami po ng pinagdaanan ko para lang po pumayat ako, hindi ko po bobolahin yung sarili ko at lalo na po kayo. Pinaliwanag ni Ate Doc ang calories ng lahat ng nasa plato at ito'y nasa total of 560 calories lamang. Ganyan po yung actual na tuna pa nga na kinakain ko. Ako po mismo yung nagluluto at nagpre-prepare. 2 piraso, usually yung total weight po niyan nasa 351 grams. Kung yung meat lang po ng tuna pa nga ang titimbangin ko dito, nasa 210 grams lang po yan. 150 calories po per 100 grams ng tuna pa nga meat. Nasa 315 calories lang po yan. Dinarinate ko po yan sa toyo, suka, walang added sugar o walang ibang pangpatamis or pangpalasa. Wala din pong oil. Pineapple, 100 grams, nasa 50 calories po yan. Yung kanin, shirataki rice po yan. 150 grams or 15 calories lang po yan. Yung cucumber, 100 grams, nasa 30 calories lang po siya. At syempre, yung itlog, 2 piraso, nasa 136 calories po. So, yung total po na kinain ko is 546 calories lang po. So, hindi naman po siya nalalayo dun sa 500 calories na sinabi ko, di ba? Aktual na pagkain ko po yun. Ako po yung naghanda, ako po yung nagtimbang, at ako po ang may alam ng sukat. Sinaad din ni Ate Doc na sa kabuuan ay sanay bago manghusga, alamin ang buong storya ng kwento. Hindi ko po ginawa yung video para mambola, hindi ko po ginawa yung video para sumikat. Ginagawa ko po yung pagbibilang ng calories sa video para ma-share ko po sa inyo yung diskarte ko kung paano po ako pumayat. Ang hirap niyong pasayahin. So lahat po yan, actual po na kinain ko yan. Sa akin po yung food na yan. Ako po yung nagsukat. Gusto ko lang po maging transparent at makatulong din po sa iba na gusto rin pong magbawas ng timbang na kagaya ko. Bago po tayo manghusga, siguraduhin muna po natin na alam po natin yung buong kwento. Minsan, kulang lang talaga sa paliwanag pero hindi po ibig sabihin nun ay mali na. Kaya imbis na manira po tayo ng tao, mas maganda po kung magtatanong po muna tayo. Kung isa lang po kayo dyan na tahimik at seryoso sa inyong health journey, salamat po kasi naiintindihan niyo po ako. Dahil dito, binalikan ng mga tao si Doc Adam. Hindi ako nag-yosi. Hindi ako nag-yosi. Yo, what's up? Tiny Montana in the house, guys. So, sinungaling ka. You guys are lucky kasi hindi kayo binablock. O kaya naman, hindi siya nagbubura ng post. Madalas yan, kapag ka nagkakaganyan-ganyan, nagbubura siya ng post, nagta-turn off ng comments, tulad ng ginawa niya. You don't know, Doc Adam, the exact measurement na kinain ni Doc Ganda. Kaya wag ka basta gagawa ng content nang hindi mo alam ang full information. Sana nag-ask ka sa kanya bakit niya nasabi na 500 calories yung nasa plate niya. Be a mindful content creator. Napunta lang ako sa page mo kasi nakita ko ikaw yung sinasabi nila. What the F, Adam? It's only 546 calories. What are you talking about? I've watched the other doctor's explanation and she is accurate of the 500 calories. She used shirataki rice. She's a 105 kilograms down to 56 kg by being extra careful of what she eats. So, mas may resibo siya sa'yo. Pakialamero ka talaga. Ang galing mong manira ng ibang content creator. Dami ng galit sa iyong mga content creator. 500 plus lang ang calories nun. Ginamitan pa nga niya ng timbangan. Panoorin mo kaya ang video niya. Pinaliwanag niya doon. Bakit 500 calories lang yon? Pakialamero ka lang talagang pasikat. Huwag kang manira ng ibang tao sa vlog. Lalo na katulad mong doktor, magtanong ka daw muna. Nako Adam, sabi naman kasi sa'yo, huwag kang maniwala dyan kay Nico David. Alam naman nating sinungaling talaga ang tao na yan. Ayan tuloy, nagkapareho kayo ng ugali.
Huwag kayo nagtatatawa, putang ina nyo! Oy, kayo putang ina nyo ha. Anong pakialam mo? Mura putang ina te. Hindi tayo pwedeng mag-comment sa mga bagay-bagay na yan. Yan galing sa social media at sa mga comments. So now, hindi natin masisisi ang mga tao na ganyan, ang mga banat sa isang doktor. Alam nyo kung bakit, mga kahombre ko? Napakasimple lang yan. Kasi matatalino na ang mga Pilipino ngayon. And I am really happy. Kasi marunong na kahit papaanong makinig ang mga Pilipino. Hindi na tulad noon, noong mga 2020s na ang bilis mauto. Basta banyaga, okay agad. Hindi na namin kailangan yung mga kagaya mong banyaga. Ngayon mga kahombre ko, sa totoo lang, even dito sa page, sa YouTube channel ko, iba na ang mga Pilipino. And I am happy kasi kahit papano, di ba? Even sa issues natin kay Adam Alejo tsaka kay Emrys, tapos dito ngayon, kay Doc Adam, tapos dito kay Ate Doc, nakita naman natin kung gaano kabuo ang loob ng mga Pilipino, lalo na at nasa tama ang kanilang mga kababayan. Nakakatuwa din, di ba, sa part na yun. Maghinay-hinay kayo ha. Titignan nyo muna yung mga sarili nyo. Punyeta de oro kayong lahat ha. Ano ba ang lesson natin na napulot dito? Huwag agad tayong papasok o magko-conclude sa isang desisyon o sa isang content, lalo na at hindi ka naman nakakasigurado. Dahil kung hindi, matindi po ang balik niyan sa inyo. Kaya ako mga kahombre ko, kahit pa paano natuto na ako and matututo pa ako. We need to be careful sa lahat ng mga inilalabas ng bibig natin. Isa din yon sa napakagandang challenge sa bawat influencer na merong commentary content. And isa pa, mga kahombre ko, sino ba ang tama at sino ba ang mali sa sitwasyon na ito? Sabihin nyo sa akin. Comment down below. Tingnan natin kung sino nga ba ang tama at sino ang mali. One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.